At no point did any of the congressmen attempt to pressure Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative. Pumutok daw yung balita doon sa hearing nung nakaraan na etong ang si Grijaldo ay sinabi na pinilit daw siya na mag-testify sa Quadcom. COP claims House lawmakers pressured him into corroborating drug war scheme. Pinilit daw siya na magsalita na totoo daw yung drug war reward scheme. Alam nyo po mga kotsero, ito pong reward scheme ay magpapatunay na merong state-sponsored killings. Ibig sabihin, gobyerno mismo ang nag-utos na hindi arestuhin kung hindi patayin sila. Sa atin pong konstitusyon, pinoprotektahan po ang ating karapatan mabuhay. At pwede lang huyang kitilin ang buhay sa mga legal na paraan. Kung ang gobyerno nagkaroon ng sistema kung saan ang pagkitil ng buhay ay binabayaran at ginawang pamamaraan parang kakasama ba sa trabaho ng mga state agents which are the police and the military, that is already unconstitutional. Kung mapapatunayan yung reward system na yan, sobrang damaging yan. Yan ang yan ang magpapatumba kay Digong. At wag natin kalimutan, si Bato de la Rosa mismo at si Bongo, inamin na yan. May mga videos na nagsasabi, na nagpapakita, na sila mismo ang nagkumpirma ng reward system. Iba-iba pa nga Merong pang high value target at merong pang ordinaryong tao lang. Ngayon, balikan natin yung testimonya ni Grijaldo. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm and we did not receive any reward from anyone. We only received funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. The work of the policemen are noble and requires great sacrifice. Even without the reward or award, it is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Alam nating lahat, it's common knowledge already, na marami ring tiwaling pulis. Nakaka-offend sa real life experience ng mamamayang Pilipino, yung mga pinagsasabi ni Grijaldo dito. Yung trabaho ng pagiging pulis, noble talaga, yan yung trabaho. Pero hindi lahat ng pulis na nagtatrabahong pulis ay noble. Walang kwenta yung testimonya niya, kung tutuusin. Wala ka naman mahuhugot doon na kahit ano. Unless lalagyan mo ng mali siya, tulad ng ginawa ni Bato. Yun yung ginawa ni Bato. Si Bato yung tagalagay ng mali siya. Diba, idol nga niya si Digong? Tanim intriga. Yun ang ginawa ni Bato. Nagtanim intriga siya. Ano sinabi ni Bato? What motivated you to speak before this committee? Sabi ni Grijaldo, I was insulted and it was offensive and I think it is very inappropriate for anyone to act like one. Like one? What? Baka like that. For anyone to act like that. Sul-sul pa. You mean you feel like you were being coached to make that statement? Paano? Yes, Your Honor, I feel like I've been corrupted to make that statement. Oh my God. Alam nyo, hindi normal itong sa ganitong salitaan. Hindi normal to. Feeling ko, kinorap ako Para ka nagbabasa ng nobela, para ka nagbabasa ng El Filibusterismo. Ganon Ay, ang ganda ng script. Did you feel harassed? Si Bato ang nag-feed ng ng information This is scripted. Obviously. Ito, kaangatan ni Baste. Bakit? Ano bang sinabi ni Baste? Ito kasing sabi ni Baste. Davao City Mayor Baste Duterte vows to support family of Colonel Grijaldo amid Quadcom's war on drugs investigation. Uy! Ang hilig niyo magprotekta sa mga kaibigan niyo no? Basta naikinabang kayo Pinrotektahan si Chikibuloy. Papakinabangan ko laga ako yan So ngayon, ito si Baste nakisawsaw. In a show of solidarity
Davao City Mayor Baste Duterte pledged his personal support to the family of Police Colonel Hector Grijaldo, who is currently under scrutiny in the Quadcom's quadrennial ba yun? Quadruple committee kasi yan. Ibig sabihin 4 committees, kaya quad. Ongoing investigation into the war on drugs. Mayor Duterte expressed his commitment to assisting Grijaldo's family should the officer face financial setbacks due to the proceedings, encouraging the public to offer additional support to meet the family's needs. Tingnan nyo naman to. Una, binribe nyo. Eto, magkapatid talaga eh. Di ba si Sara, binribe yung hepe, Bids and Awards Committee ng DepEd. Binibigyan ng 50K yata yun every month for 9 months. Ganon din ang ginagawa ni Baste. Buhayin natin yung pamilya ni Grijaldo. Hiningi mo pa sa taong bayan. Bakit? Bakit obligasyon namin buhayin ng pamilya ni Grijaldo? Mayor Duterte's offer to assist Grijaldo's family underscores the unique pressures faced by law enforcement officials involved in the probe. He assured that he would cover the family's essential needs, including food and the children's tuition, should the investigation impede Grijaldo's ability to provide for them. Galing. Tignan niyo yung sistema. Tapos sasabihin niya walang reward system. Dito pa lang meron eh. So mga kotsero, if there's anything na magpapatunay sa reward system na ginawa ng Duterte administration, eto, meron yan. This is a reward system. Anyway, yung kasi allegation nila eh, na ang Quadcom daw ay pinipilit itong si Grijaldo na magsalita laban sa kanila. Ang problema, walang patunay si Grijaldo na totoong pinilit siya. Subornation of perjury. Merong naganap na subornation of perjury, totoo yan. Pero hindi sa Quadcom papunta kay Grijaldo. Mukhang si Digong, si Bato, at si Bongo, pinilit nila na magsinungaling etong si Grijaldo. Nagsalita na yung mga abogado. Naalala niyo sa testimonya ni Grijaldo, meron 2 abogado na nandoon, abogado ni Garma daw, na kumausap sa kanya. Eto ngayon ang sinabi. I believe these are counsels of Colonel Ruyina Garma. I share the sentiment of the Quadcom for its integrity being casted with doubt because of the testimony of Colonel Grijaldo during the Senate investigation. The 2 lawyers state in this joint statement, we would like to shed light on the nature of the interactions we observe. The discussions were focused on ensuring clarity and understanding of Colonel Garma's affidavit, particularly regarding any knowledge Colonel Grijaldo might have about the reward system mentioned in it. Tapos unboxing. Kwento ni Grijaldo yan, syempre, biktima siya. Itong pinagkaiba, mga kotsero. It's for the testimony of 4 people against the testimony of 1. Masususpendong tao natin. Oo. Kasi alam natin na hindi naman ganun yung kwento eh. Oo. So anong ginawa niya? Unahan na natin. Pagmukay na natin biktima si Grijaldo. Iipitin yan, mawawalan ng trabaho yan, masususpend yan. Kapag nagutom yan, papakainin ko yan. Oo. Akong bahala sa tuition ng mga anak niyan. Ikaw nang may 51 billion sa pamilya eh. Ikaw nang merong 200 million sa pamilya nyo. Yun pa lang yung kay Pulong, kay Sara, tsaka kay Digong. Hindi pa natin alam kung kay Baste, kung magkano yung kay Baste. Kayang-kayang talagang buhayin pamilya niyan. Ako wala akong ekstrang pera para dyan. Lalo-lalo ang taong bayan. May paano pa siya? Padalhan natin ang pagkain ng pamilya. Lahat, pagkain, pera, tuition ng mga anak. Problemahin pa natin si Grijaldo. Kaya ganun, inuunahan na nila kasi alam nila na matatalo sila. Alam nila na nagsinungaling. Alam nila na perjured yung statement. Bakit? Kasi nga mag-isa lang siya. Mag-isa lang si Grijaldo. Kaya unahan na nila sa kwento. Ang problema, nagmukha silang guilty dahil inunahan nila.